araw po mga kaibigan. Muli po nagbabalik ang inyong kabalik-taktakan na si John Wick. Ngayong araw po nito ay pag-uusapan natin yung resolution ng Metro Manila Council or yung MMDA resolution na nagre-restrict sa mobility ng mga hindi kulamado. So, tingnan po natin kung meron po bang legal basis itong resolution na ito. No, so, hindi naman po lingid sa inyo at naulat po ito sa mga pahayagan itong mga nakaraang kahapon, no? Mga nagdaang araw na ito pong MMDA ay naglabas po ng resolution mula sa kanilang pagpupulong sa mga Metro Manila Council o mga mayors po ng mga iba't ibang lungsod sa Metro Manila na hindi po pinahihintulutan yung mga or nagre-restrict, no? Hindi pinapayagan, no? Kinokontrol po yung paglabas ng mga tao, no? In particular po dito yung mga wala pong kulam, no? So, ano po ba yung mga pronouncement ni MMDA Chair Abalos Jr., no? So, sino po ba ito? Dati pong mayor po ito no? Kung di tayo nagkakamali mayor po ito ng dating ng Mandaluyong City, no? At nung namatay po itong kung natatandaan po ninyo, no? At i-comment po ninyo kung tama po yung dating MMDA natin, chairman na si yung dati pong sundalo, si Chairman Lim ay namatay. Ito po ang pumalit na pinalit ni Pangulong Duterte, no? Kung tama po ang ating pagkakatanda nito. At nung itong mga nagdaang araw, ito nga pong si Chair Benhur Abalos Jr. na kung ano-ano din po ang sinasabi nito, no? Parang yung tatay niya, naalala ko yung tatay niya, dati ring MMDA chair to no? Mahilig sa hamburger po yung tatay niya to, kung maaalala po ninyo. No, at naglabas po sila ng resolution 2201 series of 2022. So tandaan po natin ito mga kaibigan MMDA resolution 22-01 series of 2022. Ano po bang nilalaman nito ayon sa pagkakaulat ni Chair Abalos? So sabi po dito, magkakaroon ng restriction sa mga walang kulam na mga individual. No? Alam naman po ninyo kung ano ibig sabihin natin para hindi po tayo mahiritan ng mga alam niyo na yung mga ano natin, yung mga opinion checkers natin, no? Hindi tayo mahiritan ng opinion checkers natin sa mga social media. At napag-aagrihan po nila, no, napagkasunduan nila by 17 mayors and IATF na ipa-implement po ito. Gagawa po sila ng ng mga ano po dito, ng mga local po ordinances, no? Ang sabi po dito, the resolution urged the LGUs to mandate, gagawa daw po sila ng mandato para yung mga walang kulam ay manatili sa kanilang mga tahanan. Hindi daw po pwedeng lumabas, sabi nila, no? Ayun po yung panakot nila, yung mga pronouncement nila ngayong mga nagdaang araw, no? At ang sabi po dito, meron daw pong mga exemption. Sabi dito, except for the procurement, pakinggan po ninyo mga kaibigan except for the procurement of essential goods, no, pagbili ng mga importanteng bagay, mga pagtangkilik ng mga serbisyo. Halimbawa, yung tubig. Yan, bibili ka ng tubig, bibili ka ng pagkain, medisina, magpapagamot ka, punta ka ng hospital, clinic, public utilities, and, pakinggan po ninyo, and work, except, ibig sabihin, papayagan ka kung dito ka pupunta sa mga sinasabi na itong sinasaad na ito. So, uulitin ko po ulit para malinaw po sa inyo mga kaibigan. Except for the procurement of essential goods and services. Yan, tubig, pagkain, medisina, medical, public utilities, and work. So, pwede naman palang pumasok, mga kaibigan, no? At pwede naman palang lumabas, no? Kaya nagkaroon pa sila ng exemption, no? Pwede naman pala. No, hindi ka rin talaga tahasang binabawalan na 100% hindi ka pwedeng lumabas, no? So, ang sabi nila dito, parang ECQ daw ng mga hindi kulamado. So, parang enhanced community quarantine para dun sa mga walang tusok-tusok. Yan. So, yung may mga tusok, malaya silang makakagala-gala. Meron pa ritong exemption, mga kaibigan.
Pakinggan po ninyo. Outdoor exercise is allowed regardless of kulam status, age, and comorbidity. So, kahit anong taong ka, ilang taong ka, anong matanda ka na, may sakit ka, may ma-healthy ka, o wala kang silang pakialam doon. Pwede ka naman, basta mag-exercise ka. Okay? Pero binabawalan po ang sa mga indoor dining, mga restaurant, alfresco, malls, hotel, event, venue, sports, and country club. So, very po ito, gray area po ito, mga pinagsasabi nila mga kaibigan no? Kasi pupunta ka dun sa mall, bibili ka ng pagkain, o di pwede ka na rin pumasok sa mall. Di ba? Hindi po pwedeng pigilan ka kasi bawal nga po yan sa RA 11525, no? So, uulit-ulitin lang po natin, no? Paulit-ulit lang po mga kaibigan ng ating mga tinatalakay dito sa John Wick Vlog. Na kung titingnan po natin ay hindi po ito requirement, no? Hindi po ito requirement para sa mga gawain natin. Na pinirmahan nga ito ni Pangulong Duterte na hindi po ito requirement para sa pag-aaral, sa trabaho, no? Ulitin po natin, basahin nga po natin uli, no? Sabi dito, the Kulam card shall not be considered as an additional mandatory requirement for educational, employment, and other similar government transaction purposes. So, hindi pwedeng hanapan ka dahil papasok ka sa employment, sa pag-aaral. Conflicting na po ito agad dun sa kanilang resolution, no, sa batas. So, hindi ko po alam kung abogado po ito si No? Hindi naman po tayo nagmamagaling mga kaibigan. Hindi naman po tayo abogado. Hindi naman po tayo government official or sabihin nating mataas ang katungkulan, no? Pero ito mga to po, mga matatalino to mga doctorate ito, mga abogado to. Itong mga nasa gobyerno natin, pero hindi nila alam kung ang kanilang ginagawa. No, bakit? Napulpul po, no? Na parang sila na brainwashed ang kanilang mga kaisipan. Kung ano-ano po yung mga naiisip nila na mga patakaran na wala naman sa batas. Nagko-conflicting po dun sa batas Kung tutuusin mo, pwede nga silang makasuhan Bakit? Dahil wala po sa batas. Conflicting po dun sa mga existing laws yung kanilang mga sinasabi na ito o mga ipatutupad na ito. So, RA 1125, conflicting na po agad itong MMDA resolution na to, no? So, ano pa ho ba yung mga sinasabi dito sa pagbabawal dito sa MMDA resolution? Bawal din daw po dito ang mga tao na hindi kulamado na sumakay sa public transportation by land, by sea, by air. Okay, ang kalinaw-linaw no? Hindi siya pwede sa educational, employment, and other similar government transaction purposes. No? Sasakay ka ng public transport, no? So, that is part ng mga employment mo yun kung papasok ka. That is part of government transaction kung may pupuntahan ka at lalo na kung government, transaction po yan, no? So, ano pa ho ba? Required to undergo testing every 2 weeks. So, sabihin na po natin every 2 weeks, meron kang testing na ang halaga 2,500. Ibig mo sabihin 5,000 pesos a month ang uubusin mo. No? 5,000. Kung ang sweldo mo lang 10,000, 11,000, minimum wage earner ka, 40% ng sahod mo mapupunta lang dun sa testing. Napaka po niyan, discriminatory. At saka napaka po niyan, yung talagang sisirain po niyan ng inyong kabuhayan, mga kaibigan, no? Huwag po tayong manatiling tahimik o tamimik po sa mga bagay na to. Ito po ay tinatarget na po nila ngayon ang ating kabuhayan, mga kaibigan, no? Nagpakulam kayo one time. Kung hindi rin kayo hindi rin kayo sinasabing fully kulamado dahil lang may mga may mga check booster pa po sila mga dinadagdag po diyan no. So napakasalimuot po ng ating mga sitwasyon ngayong mga panahon na to. So i-imagine po ninyo yun. Required kang mag-undergo ng testing every 2 weeks. 2,525 po yan. Di 5,000 isang buwan po yan. So, wag niyo pong pansinin, no? Ang payo ko po sa inyo wag niyo pong pansinin, no? Wag niyo anuhin. Kapag pinilit kayo at may memorandum kayo, yan. Pailan na ninyo ng grave coercion. No? Marami po tayong mga kasama katulad sa mga gising maharlika na yan, wandakila na pwede pong tumulong sa atin. No, sinasabi ko na po na pwedeng tumulong kasi may mga abogado po sila doon na may mga reference.
Tayo po ay hindi naman po tayo abogado, pero yung mga sinasabi ng mga abogado ay nire-representante lang po natin, no? Kung ano po yung mga sinasabi po nila. So, ano pa ho? Meron pa silang citation dito, ha? Sabi dito, basahin po ho natin, no? Meron pa silang sinasabi sa mga restriction, no? The resolution also covers individuals who reside outside Metro Manila, pero sila ay nagtatrabaho po sa Metro Manila. So, kung pupunta ka ng Metro Manila, sakop ka rin daw po ng resolution na to. So, napakarami pong tao niyan. Yung mga taga Cavite, taga Bulacan, taga Rizal, Laguna, kung nagtatrabaho kayo sa Maynila, Makati, mga ganyan, ay maapektuhan po kayo niyan kung talagang i-implement po ito, no? Pero wag po kayo matakot kasi meron nga po tayong batas na hindi po nagpapahintulot nitong mga ito. So, ano po ang mga sinasabi nila dito? Ano pa yung mga sinite nila dito? Ito, mayroon silang citation tungkol sa isang batas. Republic Act 11332 or yung Mandatory Reporting of Notifiable Diseases. No? Sabi dito, ang individual daw or establishmento na nag-violate sa resolution na ito ay may pwede siyang i-prosecute sa batas na under the penalties of Republic Act 11332. At meron tong penalty na 20 to 50,000 pesos. At pwede ka daw makulong pag di ka daw susunod, lalo na sa quarantine, mga ganyan procedure, etc., ay makukulong ka ng 1 hanggang 6 na buwan. So, medyo matagal din po yan, no? Kung mangyayari po yon. Furthermore, any individual which or establishment which or who will falsify Decorum cards shall be prosecuted under Act 3815 or Revised Penal Code as amended, pursuant to the Section 12 of the Republic Act 11525 or BIDCO 19 Kulam Program Act. So, dito, sinite nila yung 11525. Nakakatawa nga po eh. Sinite nila yung 11525, pero hindi nila sinite sa 11525 yung Section 12 na sinasabi natin kanina na hindi po siya requirement. So, kung titingnan po natin, selective yung justice, no? Selective po yung pagpili nila ng dito, ng mga pamantayan dito, no? So, sabi dito ni Chair Abalos, these restrictions are only temporary and will be lifted once the alert level in Metro Manila is level 2 or below. So, level 3, i-implement daw nila yan. Pag level 2, tatanggalin na daw nila yan. Yan po ang sinasabi ni ating MMDA Chair Abalos. So, meron po bang visa yan? Gaya ng nabanggit ko po kanina, mga kaibigan, wala pong visa yan, no? At marami pong abogado na po ang nagsasabi po niyan, no? At isa na nga po dyan, yung isang abogado na halimbawa ay si Attorney Aguilon, no? Sogilon, no? Na sinabi na niya na hindi po mananaig yung mga resolution niyan kasi yan po ay conflicting dun sa Republic Act 11525 na sinasabi natin kanina. So, mga kaibigan, wag po tayong matakot, no? At marami po akong kakilala nga no, sa mga kaibigan natin sa Facebook na yung sample na lang po natin, yung Gising Maharlika nga po alert level 3 nagkaroon po ng rally papunta ng Department of Health no, pinuntahan po nila yung opisina ni siyempre hindi sila nakapasok doon sa Department of Health sa building, doon lang sila sa labas ng gate, no, sila Brother Al tsaka sila Capray, no, at yung mga iba pa ho sa mga religious sectors natin, nagpuntahan po sila doon. Doon po yung mga ibang kaibigan natin doon, yung mga nakasama natin sa rally. Na-miss ko po tuloy yung rally napagsama diyan sa mga alay lakad na yan no. Si John Mick po nakasama na po ako diyan, mga 4-5 beses na po ako nakasama po diyan noong 2021. No, ng mga nagdaang taon natin. Ito malamang makakapag-join pa ulit tayo diyan dahil hindi naman po basta natatapos lang po ito At ina-encourage nga po tayo ng mga grupo na to na mag-join po tayo, mag-participate. Bakit? Kasi mas maraming boses, mas maraming headcount, mas maganda po ang mas malaki po ang representation natin na ipinapakita, no? Mas malaki po yung grupo, mas malaki po yung puwersa na mahihikayat natin ang mas marami pang tao. Kasi marami pong natatakot Marami nabalitaan, bawal pala ang manuhan. Naku, hindi na pala ako makapunta ng SM Yun, sige, patusok. Nakapunta ka nga ng SM, after 2 weeks, tumiri ka naman,
hindi ka na rin makakapunta ng SM o ng mga malls. Bakit? Wala na eh. No? Natatakot ka mawalan ka ng trabaho, di ba? Hindi mo in-assert, sinabi lang ng supervisor mo, huwag ka nang pumasok ha, hindi ka na pumasok, natakot ka. Nagpatuso ka ngayon, no? Umabsent ka. O after halimbawa 2 months, ano ka na, na dedo ka na. Wala na ring ano yung pamilya mo, wala na ring ano yung anak mo, wala na ring tagapagtaguyod. Bakit? Namatay ka na eh. Kawawa pa ngayon yung ano mo, pamilya mo. Bakit? Imbis na dati dalawa nagtatrabaho halimbawa, ngayon wala na, isa na lang. So wala nang katulong, no? Nabaliwala, nawalan saysay. Natakot ka sa trabaho pero hindi ka natakot dun sa consequence nung ginawa mo o nung hindi nga kaya nga hindi nga natin sigurado kung ano yung nilalaman niyan mga kaibigan So, gaya ng nabanggit ko kanina, alert level 3 nagpunta doon yung mga taga GM doon sa Department of Health. Talagang nagsigawan po sila doon, no? Napanood natin sa live broadcast po nila, no? Nag-isusubaybay din po tayo doon mga kaibigan Dahil andun po yung puwersa Marami po, andun po yung mga ibang kaibigan natin nakita po natin, nagla-live po sila No, lalong-lalo na yung leader ng GM na sila Brother Al, no? Nakita po natin doon. So, wag po tayong matakot. Bakit? Meron po tayong protection Meron po tayong batas, no, mga kaibigan. At kung hindi niyo pa po napanood yung ating yung ating vlog dito, hanapin niyo po doon sa sa mga previous vlog ko po. Mahigit 85 na po yung vlog ko mahigit 80 po yung vlog ni John Wick. Sayang nga lang po yung iba kasi binubura po ni YT No, at naban nga po tayo ng 2 linggo rito dahil binura po din po yung mga ibang videos natin ni YT. Binablock po nila At sa mga video ko po na yan, mahigit 80 po yan, makikita po ninyo doon yung mga marami po nating mga pagpapaliwanag tungkol po dito. Yung Republic Act 11525 na yan. No? Yung i-require ka ng kulam card, bawal din po yan. Nandun po yan bawal po yan doon sa ating Hindi po nila pwedeng tanungin kung ano po yung medical condition mo. Bakit? Bawal po yan Data Privacy Act of 2012. Republic Act 10173. Aralin po ninyo. Andun din po yan sa vlog ko po doon sa John Wick. Aralin po ninyo, no? Hindi po tayo abogado, pero binabasa po natin yung batas. Kung alam po natin yung batas, meron po tayong natutunan dito. May mga basic po tayo dito. Pag sinabi po natin yan, kahit na harangin po tayo ng pulis o ng mga enforcer na yan, at pinagpilitan natin, naging assertive po tayo, wala po sila. Pero sabi mo, sabi sa 11525, bawal daw yan. Kung sabihin lang sa'yo na, wala yan, lumang batas na yan. Tapos wala ka nang nasabi, wala na rin. Natatameme na rin po kayo. So mga kaibigan, ang panuntunan po ni John Wick ay patuloy po, 1 taon na po, no? Sinasabi po ni John Wick, mahigit 1 year na nga po na hindi po tayo natitinag dito sa mga ginagawa ng ating mga nasa gobyerno na to. So hanggang sa muli po, at abangan po ninyo yung mga susunod pa po nating mga vlog po natin. At nagpapaalam muna ho, panandalian ang inyong lingkod na si John Wick. Magandang araw po sa inyong lahat.